them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2.
ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ihanda ang isip, pati na ang puso, akayin kay Kristo ang maraming tao. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ah, 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 ah. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ihanda ang isip, pati na ang puso, akayin kay Kristo ang maraming tao. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ah, 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 ah. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ihanda ang isip, pati na ang puso, akayin kay Kristo ang maraming tao. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ah, 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 la, la. Good morning, Jesus! Uulan ng biyaya sa Pasko. Morning, Comfy Family! Amen. Sa news, sa north, east, sa west, tsaka sa south, at sa ibang dako ng daigdig, ano, ha? Diyan sa sa Asia, sa west, ano? Oh, amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord. Kamusta ang buhay, mga kapatid? Amen, no? Alive talaga no? Yeah. Bigyan mo nga ng microphone para gusto niyang kumanta. You have? Meron akong ngayon, reflective question sa mga kapatiran sa ating lahat. What is your doxology today o this morning? Ano yung doxology mo? Ano ba ang doxology? Galing sa dalawang salita yan. Doxa o doxo, tsaka logia. Yung doxo ay glory, yung logia, praise, parang ganon. Kaya, yun, ang ibig sabihin ng doxo, yung ang natutuwa nga ako. Tinanong ko, yung bang doxology natin ay ayun, di ba meron tayo? Doxology. Ayan. Yung doxology, napakahalaga pala niyan, So, yun.
Di ba, hindi ko napapansin, lagi kong nasasabi, lahat ng papuri, parangal sa ating Panginoon Diyos. Ang lagi palang doxology ng mga Kristiyano, glory to the Father, glory to the Son, glory to the Holy Spirit, now and forevermore. Yun pala yun. Ganun pala kahalaga yung yung pagbigkas ng yung doxology. Tapos ngayon, meron palang forms katulad ng pagdance. Yung movement mo, nagbibigay din ng papuri sa Panginoon Diyos. Kaya ako nasabi to, normally, di ba ang nagdo-doxology sa atin in a form of dance, yung mga bata. Kahapon, merong lola. Kasi, nung nandun tayo sa, siya nga pala, nag-anibersaryo yung San Pablo. Sa Pablo, 39 years, yung kanilang message, naku, nakakatuwa, yung I will establish my covenant, yung covenant ni Lord ng ating Creator of the universe kay Abraham sa kanyang family, sa kanyang descendants. It is an everlasting covenant. Yun, at tayo, mga true believers of Christ, hindi man tayo mga lahi ng Hudyo, dahil sa tayo nakaugnay kay Kristo, tayo inapurin ni Abraham sa Galatia 3:29 na matutuwa ka kahit tayo Pilipino, tayo Kristiyano, tinanggap natin si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, ay by God's grace, tayo nakatanggap ng kapatawaran at tayo ngayon namumuhay ayon sa lakad ng patnubay ng banal na Espiritu Santo. Kaya pala yung yung tayo sa 1 Peter 2:9 na napakahalaga na a chosen race, a holy nation, a royal priesthood, na tayo ay precious possession of God, called to bring praises to Him, kasi tinanggal tayo sa kadiliman, dinala tayo sa liwanag. Yun ang papurit pasasalamat natin kay Lord lahat. Going back doon sa nasabi kong mga bata lang, pray. Sige, pray na tayo. Pray muna tayo. Amen. Oo. Mahaba yung aking introduction kasi yun. Pray lang. Sige. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God. Lord, salamat po sa mahimbing at mainam na pagtulog. At maraming salamat din po, Lord, sa pagbabantay sa aming kahapon. At salamat din po sa Sunday Fellowship na nagkita-kita ang mga family of God praising and glorifying you. Today, alam ko pong the same, the intensity also in serving you, proclaiming your goodness to all, your loving kindness to all. Again, ito pong magaganap na aming GMJ sa mga salita mo na aming buhay at nagiging buhay na buhay sa amin ang iyong mga salita. Kayo po ang kaalaman, karunungan, at ang anointing be upon us. And may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, Thank you, Amen. Lord. Good morning kay Sister Oyi Garcia na nasa New York. Naka-experience siya ng first snow niya. Tuwan-tuwa. Lumabas doon sa kalye. Sino si Oyi? Si anak ni Sister Letty. Nasaan siya ngayon?
New York. New York. Oo. New York. Enjoy mo yan, Sister Oyi. Darating ang araw, hindi mo na siya ma-enjoy. Kasi pag sumobrang sumobrang kapal na, tas hindi ka na makalabas, hirap ka nang maglakad, madulas-dulas. Lalo na kung ikaw mismo yung nagtatanggal sa harapan ng bahay. Oo. Thank you, Lord, sa mga bagong experience natin kay Lord. Yan. Magandang umaga din po sa mga kapatiran natin na Minister Ali. Good morning. Wala ka sa Wednesday, Minister Ali. Si Kuya Ernie, injured pa. Nakita ko, inayos Pero si niya Bong yung mga, ready. yung mga halaman. Oo. Naghalaman ulit si Minister Ali eh. Good morning sa inyo dyan. At kay Brother Terry. Nami-miss niyo ba si Brother Terry? Parang wala man bumabanggit sa inyo Amen. Oo naman. Di bale, marapit ka nang umuwi, magpapasko na eh. At magandang umaga sa lahat ng mga kapatiran natin from abroad. Na kahit na madaling araw sa iba. Hi, hello Sister Tess Mercado. From Hong Kong. Sister Tess, kamusta ka na? Ayan. Kahit na sa ibang bansa, madaling araw, nanonood sila. Kagaya ni Sister Vicky. Alanggilan, kahit madaling araw sa kanila, nanonood pa din. Italy? Sa Italy siya. Paano ba pagbigas na? Buongiorno! Sorella Vicky, buongiorno, buongiorno. Doon ba nanggaling yung mozzarella cheese? Italian? Yata. Bakit kaya, tanong natin, Sister Vicky, paano? Mozzarella? Ano ba? Pagbigkas doon, sister. Ewan ko, lagi sinasabi natin mozzarella cheese. Oo. Meron pa bang Hindi ko ibang alam kung cheese? paano pagbigkas sa Italian nun. Pero ano paborito mong cheese? Cheddar. Ito. Yung extra sharp. Trivia. Ano paboritong cheese ng dade? Oo, tama ka. Queso de bola. Quesong puti. Sa parang mami yata ang kesong puti. Ang mami ang daddy keso de bola, ang mami ang kesong puti. Ba't kaya tinawag na quesong puti? Kasi puti? Kulay puti. Pero meron daw Made pinakamahal. of ano yon? Gatas ng goat? Pero meron pinakamahal Hindi na kalabaw, cheese goat. sa buong mundo. Nakalimutan ko ano pangalan. Hindi eh. Hindi eh. Nakaano na kayo doon, nakakain na tayo doon. Yung pinaghahaluan ng yung parang kala natin sangkalan. Tas doon nilalagay yung spaghetti ba yon? Yung gagawa ka ng pasta, doon hinahalo. Hindi totoo. Ang akala ko doon, Nakalimutan ko kung ano ang yung- akala ko doon parang lalagyan. Oo, doon pala yun, no? Yung pala ang pinakamahal na Ricotta. Ricotta? Ay, ewan. Pag sinerch nyo, oo. Pero yung kesong puti, ba't wala nang naglalako? Naabutan mo ba yun, no? Dito ba nung maliliit tayo tuloy? Basta yung kesong puti. Ano pa ang gusto ng daddy bukod doon sa Yung ham. saan binibili yun? Sa Santa Mesa. Kalentong. Santa Mesa. Natatandaan, ha? Oo. Kasi magpapasko na. May kanta ba dyan? Ang kesong puti, tinola. Ano yan? Ano yung kanta doon? Di ba, yung keso. Ba't kaya keso di bola? Kasi bilog. Di ba may kesong puti? Yung keso de bola, ang pangalan dapat nung keso de red. De bola eh. Bilog. Keso de puti. Queso de pula. Oo. Tsaka hahalo ng daddy yan, no? Yung scrap ham yun eh. Yun ang binibili niya eh.
Ba't masarap kaya ang scrap Hindi. ham? Ang may gusto ng scrap ang mami. Ang daddy gusto niya yung buo kasi gusto niya siya yung naghihiwa. Yung buong hita. Alam mo kung magkano na ngayon yun? Oh? 11,000. Ha? Oo. Hindi, ang alam ko, binibili yan doon sa may ano eh. Sa may Aridalgo. O kaya yung scrap lang Ay, alam mo yung binibili. Aridalgo sa Quiapo? Hindi. Oo. Oo, naku, natatandaan. Oo. Pero mas masarap din yung scrap, ano? Parang naiisip mo pala lahat siyang mga yan pag magpapasko na, no? Oo. December na ano na ba ngayon? December 2. Oh. And we only have 23 days. Ayan, Oh. no? 23 days Ano before Christmas. Ano yun? Ano yun? May kanta doon eh. Meron tinola, may ganito, may ganito. Ah, sige nga. Para sumigla tayo. O, tignan natin. Oh. Parang hindi masigla giniginaw. Ready? Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang atin ang Na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat Tahanan. may handang iba't iba. One more time. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong Sunan litsunan pa. pa. Ang bawat Tahanan. may handang Iba't iba. Tayo na giling na tayong keso. Di ba noche buena na gabing ito? bukas ay araw ng Pasko. Hindi ko alam kung ang sintonado si Jenjen o si Arnold. Di sila nagtagpo Ayan o. Ano yung nakalagay dyan? Mayroon na tayong tinapay at keso. Ah. Hanggang ngayon naman, ang queso de bola ay hindi karaniwan. Ang apple, naging karaniwan na lang. Nung malita ko, may apple ka lang pagka New Year. Di ba? So, Pero ang queso de bola, nanatili siya up to this day na hindi pang karaniwan kasi ang mahal niya. Ang alin? Ang queso de bola. So, tuwing Pasko, merong apple, may ubas, New Year. New Year. Ito naman tanong ko, pag masama pakiramdam mo, ano binibigay sa'yo? Lugaw. Orange. Di ba? Kahel ba tawag doon? Bakit pagka meron kang nararamdaman, tapos bibigyan ka ng Vitamin C daw sangkis yun. ng mga nanay, lola, tito, tita, bibigyan ka ng sangkis. Vitamin C kasi. Vitamin C. Pang paano Ba't ng tinawag na immune system. kahel? Kahel ba ang tawag At natin? saka di ba Royal True Orange na may Skyflakes? Hindi, sabi ko, ba't kahel? Oo. Ah? Kahel? Tagalog yata yun ng ng orange. Kahel. Ba? Hindi, narinig Tagalog. ko lang kahel. Oo. Mm-mm. Pero pwede rin kayong magregalo ngayon kahit walang karamdaman. Oo nga, oo nga. Oo nga, ano? Oo. Pero nagtataka ako, ba't bagong taon lagi may turotot? O maingay? Pangpaingay. Ewan ko, meron nagsabi para daw wag, ano yung masasamang espiritu, ganon. Tama ba yun? Ah, sa Chinese na pala, tradisyon. Dahil ayaw nila ng maingay? Ganon? Ah, okay. So, sino ngayon dito ayaw na ng maingay? May masamang espiritu wala mag-ayaw ng maingay. Oo, amen. Oo. Okay, thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the week, mga kapatid, Proverbs 11:30. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Sa Tagalog, ang ginagawa ng mga taong matuwid ay makakatulong sa iba upang mapabuti at mapahaba ang kanilang buhay. Parang ang layo sa English, no? At
madadala niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Oh. Mahaba sa Tagalog. Tsaka parang hindi, ano sa isang version? Ah, malayo ah. Eh, 11:30? He who wins soul is wise. Ayun, Oo. doon tayo sa... Oo nga, no? Oo, magdadala niya ang mga tao sa pamamagitan Ayun. ng kanyang karunungan. Ayun pala yun. Oo, tama. Oo. So, madadala niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Ayun. Okay, thank you, Lord. Ang atin po kasing pinag-usapan nung last week ay following Christ, di ba? Papaano ba ang pamumuhay kapag ikaw ay tagasunod ni Kristo? Yan ang ating naging topic, di ba mga kapatid? Sa araw po na ito, itutuloy naman natin kung papaano. Di ba? Papaano ba ang pagsunod kay Kristo? How to go, kung tutuusin, in following Christ. Ano bang mga dapat nating gawin? Kung tayo po ay tagasunod ni Kristo, simula nang natagpuan niya tayo, we decided to follow Him. Ngayon naman po, chance naman din natin para ma-encourage din natin yung ibang tao na mag-follow din kay Lord. Ngayon, sa papaanong paraan ba natin may hikayat yung ibang tao na sumunod din kay Kristo? Kasi mga kapatid, once ang isang tao ay na-save, there is no other way for that person para magpatuloy kung hindi follow si Christ. Wala pong mangyayari sa tao na narinig ang salita ng Diyos tas di nag-follow. Kasi mananatili lang siya dun sa kinalalagyan niya or lalayo siya ulit on the opposite direction ng papunta kay Kristo. So ang isang taong naligtas ay siguradong nagfa-follow, sumusunod sa Panginoon. Ngayon po, tayo ay binigyan ng mandate ng Diyos. Para marami ang sumunod sa Kanya, ang mandate niya sa atin is preach the gospel. Yan lang po ang pamamaraan para marami ang sumunod kay Kristo. Preach the gospel. Kaya yung atin pong scripture for today ay yung Mark 16 verse 20. Ang sabi, and they went forth and preached everywhere, the Lord working with them. Galing ano? And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them. The only way to spread the gospel is to preach the gospel. Wala nang ibang pamamaraan. The only way to spread the gospel is to preach the gospel. At yan po ay iniwan sa atin ng Diyos, di ba? Parang kung tutuusin, nung umakyat ang Diyos sa langit, dapat sinama niya na lang yung 12. Para hindi na makorap, di ba? Para hindi na bumalik sa mga dating ugali, walang mag-BSDU. Pero iniwan niya yon because there is still so much work to be done. At hanggang ngayon, hindi pa rin po yun tumitigil. Hanggat merong mga tao na hindi pa nakakakilala kay Kristo, hindi po matitigil ang paghahayo ng salita ng Diyos. Kaya dapat tayo nga tumanda na rito eh. Kayo nga, nagtandaan na dito eh. Nag-senior na yung iba na minsan nakakalimutan natin. Di ba sa totoo lang? Pag sumakit yung likod mo, saka mo lang maaalala na, ako nga kahit sumasakit likod ko, di ko naalala, matanda na pala ako, di ba? So ngayong mga panahon na to, pag tinitignan ko tayo, tignan niyo yung katabi niyo. Hindi na bata, di ba? Oh,
Hindi na tayo bata, kung tutuusin, di ba? Parang, oo, tumanda na tayo sa pagsisilbi sa Panginoon na minsan, akala natin tayo pa rin yung dati. Kasi sa totoo lang, lalo na sa aming mga manggagawa, sa totoo lang po, maraming nagtatanong, paano nyo ginagawa yan? Di ba, lagi nga sinasabi, naku, hindi ko kaya yung ginagawa ninyo. Hindi na rin po namin namalayan, mga kapatid, na minsan, sasabihin, kaya mo pa bang pumunta sa, oo, kaya ko pa ba? Tapos bigla ka na lang madudulas, di ba bigla ka na lang sasakit yung likod mo, sasakit ang balakang mo. Parang, dati naman assign ako dito, hindi sumasakit ang balakang ko. Sa amin pong gawain bilang mga manggagawa, no, nakakalimutan natin minsan na nakakaedad na pala tayo. Kasi nga katawan lang ang nagkakaedad sa atin. Dahil napakaklaro po sa atin, sa aming mga manggagawa especially, napaka-clear po sa amin ang purpose namin sa buhay. Kaya everyday ginagawa mo siya. Ayun, nawawala, hindi na po kami nagka-count ng years. Basta everyday is a new day. Every day is a new day of the Lord. So every day it is a new day for us to serve the Lord, no? Kaya lang, yun, sabi ko nga sa inyo, marami pang mga, kaya kami nagde-desire na may mga mag-worker din ulit na mga bata-bata. Hindi naman ibig sabihin na hindi na kayo pwedeng mag-worker na may edad kayo. Pero mas maganda kapag tumugod tayo sa panawagan ng Diyos, nang bata pa tayo, matagal pa tayong makakapag-serve kay Lord. So, marami pa pong gawain na kailangang magawa. Ngayon, binigyan tayo ng mandate to preach the gospel. How should we go about preaching the gospel? Ngayon, gawin nating halimbawa, yung mga iniwan ng Diyos, instead of isama niya, iniwan niya. Sila ang pinakamagandang halimbawa sa atin kung papaano po maghayag ng salita ng Diyos para marami pa ang mga sumunod kay Kristo. Unang-una po, ang mga disciples, nung iniwan sila ng Diyos, they work aggressively. Pag tinignan mo, may negative connotation ng aggressively eh. Ano po ibig sabihin? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng aggressively? Ano ba? Ang ano kasi niyan, ang negative na dating kasi niyan, may aggression. Diba? May force. Ako meron akong Iba nga violently, sabi. Ako doon sa pagpipreach, parang nagiging aggressive na may negative connotation. Gusto mong malaman kung are you saved? Parang gano'n, no? Parang Yung minsan... yata talaga aggressive no? May violent reaction kang matatanggap kapag gano'n ang ginawa mo. Di ba how tayo? Pero, this time, ang sasabihin ko, ang ibig sabihin ng the disciples work aggressively, ang aking meaning dito ng aggressive is determined. Okay. Determined. Oo, sige. Oo. So, yun ang kanilang pamamaraan ng pagpipreach na doon, determinado. Kasi, nung nawala si Kristo, tinanggal yung mga, yung mga sinagogang pinagpipreach yan eh. Kung tutusin, pwedeng sabihin ng mga disciples na, wala na yung master natin eh. Total, yung will naman niya will be carried out. Tsaka okay naman tayo, naligtas na tayo. Ako, kontento na ako. Natanggap ko na yung salvation ko. Pwede na tayong uupo na lang. Tapos hintayin na lang natin ang pagdating niya. Meron akong tawag dyan. Ano? Enrich. Enrich. Hindi outreach. Hindi outreach. Oo, Nag-enrich na lang sila. Hindi, ibig kong sabihin, there are times na without believers sa congregation, andun lang sila pagpunta, nandun sila in the congregation, saka na-reach na kasi sila, kaya in-reach. Supposed to be dito ang sabi, ano sabi? Go forth, di ba? Went out. Oo. Oh. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit may mga Christians, ang sinasabi nila, parang ang tagal-tagal ko na kay Lord, walang nagbabago sa spiritual life ko. Yan po ay isa sa mga hindi natin nagagawa. To preach the gospel sa ibang tao. Kasi alam nyo, kapag ka po kayo may nasharean, pansinin nyo lang po,
try nyo pong mag-share sa isang tao. Tapos nakita nyo yung tao na yun, natuwa siya dahil may sinabi ka sa kanya na, oo nga, pag naghiwalay kayo ng taong yun, masaya siya. Pero pansinin mo ikaw, doble yung saya mo. Kasi may nagawa kang alam mo na mandate ng Diyos. 'Di ba? Napaligaya mo ang Diyos. And the joy of the Lord is our strength. Kaya minsan po, pakiramdam natin, napakahina ng spiritual life natin, hindi po natin napapaligaya ang Diyos sa pamamagitan po ng pagpipreach ng salita ng Diyos. Oo naman, totoo naman po yun na sobrang ligaya ka na. Kasi meron ka ng eternal covenant within you na hawak-hawak, na baon-baon hanggang sa pagdating muli ni Kristo. Pero mas maganda po yan kapag ka ito ay nasishare mo din sa ibang tao. Kaya nga went out. Oo, aggressively. Hindi ho tayo po pwedeng nung na-bless na tayo ng Diyos, na kontento na lang tayo. Bahala sila. Ako nga siyempre nag-decide din ako. Kailangan mag-decide din sila. May mga tao na kailangan ng ibang tao para makapag-decide sila o kaya kailangan nilang encouragement from other people para po ma-encourage sila na sumunod kay Lord. Kung hindi mo ginagawa yun, May nagsabi sa akin yung gano'n, sabi niya, kasi yan commitment yan, sabi niya gano'n, na hindi lang yan basta-basta. Yun yung pag-spread ng gospel kasi siguro dahil medyo, yung kanyang, hindi naman inability, yung circumstances niya, marahil sa tingin niya, hindi na, kasi siguro medyo may edad na or something. kasi po, ang nangyayari, yung mga ganong katuwiran, ang akala kasi natin, ang way lang ng pagpipreach ng gospel ay yung nagsasalita ka. So we can intercede, Merong Amen. isang ganyan na nag-share siya, hindi raw siya masyadong marunong magsalita. Ang ginagawa niya, sinishare niya yung gawain natin sa mga kaibigan niya. There are, kakausapin ka ni Lord para yung kanyang mandate will be accomplished sa buhay mo at si Lord naman ang mangunguna. Marami naman ngayon gumagawa sa mga kapatiran natin. Thank you Lord po yan. Yung Facebook nila everyday, naglalagay sila ng verse. Ayun, kaya nga nasabi ko, ano ba yung doxology? Doxa means glory, yung logos, yung speech, Kaya yun nga, minsan kasi nakakalimutan personally. Oo. Yung doxology, hindi lang pala doon sa, doxology ng mga bata. Pwedeng mga may edad tayong lahat kasi ang ibig sabihin nun, doxa, glory, tapos logos, speech. So sasabihin mo, kaya nasabi ko nga yung glory to the Father, glory to the Son. Naku, sobra pala sa pagbigkas mo ng papuri sa ating Panginoon Diyos. Amen. So wag po tayong makontento. Yes, there will be times of waiting. Tayo ganun din. Nung ako ay naging worker, matagal ako bago tumayo. Kasi that time... So hindi ka nag-went out, sitting ka lang? Hindi. Ano yan? Yung mga disciples kasi, there was a time na nung nawala na si Lord, they remained sa Jerusalem. Kahit na pinapersecute na sila doon, they remained at Jerusalem. Kasi po, in preaching the gospel, meron talagang times na you have to wait. May times of waiting. Parang kagaya sa ating mga manggagawa. Gaano katagal bago ka nag-preach? Merong discipleship pala. I mean, yung nag-word. Oo. Merong discipleship. 2 months lang, tapos nag-preach ka na? Talaga? That's unfair. Parang ako hindi. Kasi na-assign muna ako sa daycare as a children's ministry. Tapos daycare. Hindi kami nagpipreach noon. Nandun lang. Hindi nga kami na-assign sa sa prayer meeting
Hindi kami na-assign sa prayer meeting. Tapos, nung medyo nagtagal na ako sa, isinama na ako pero as a support minister. Hindi ka naging support? Wow, ang galing mo talaga. Kaya pala matigas ulo mo eh. Hindi ka dumaan sa ano. Di ba yung preaching, define muna natin. Ano ba ang preaching sa'yo? O yun. To proclaim ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagkamatay, ang kanyang pagkabuhay, ang kanyang pagkalibing, ang kanyang pagbabalik muli. Ipipreach natin ang finished work of our Lord Jesus Christ. Yun ang pag-preach. Receiving God's message through personality and character to meet the needs of the people. Kaya kapag ibinahagi mo si Kristo ang ginawa sa buhay natin, yan ay napipreach natin ng ating mabuting balita. Yun. So in preaching aggressively, mga kapatid, do not get me wrong. Kasi merong mga tao, ang sinasabing aggressively dito, determined, hindi forcefully. Kasi when you say you preach aggressively, may mga tao, halabira ng halabira. Maski ang mga disciples noon, there was a time of waiting for them. Parang it's not up to us kung ano ang gagawin mo para kay Lord. Kung kailan ka magpipreach, di ba? Maghihintay ka rin kay Lord. Kasi merong mga tao na hindi pa sinasabi, hindi yun ang pinapagawa, yun ang ginagawa. Meron namang mga tao, paupo-upo pa, sinabi na ng Diyos na ito na, umalis ka na sa comfort zone mo, gawin mo na to, ayaw namang gawin. Ang pinakasuma total po dito, mga kapatid, when we are working with the Lord, kailangan ang phase ng pagsiserve mo is according to the instruction and guidelines of the master. Because we are not the master, tayo po ay servants. So ang mga servants, parang mga waiter at mga waitress. Kasi ang mga waiter, nakatayo lang yon. Naghihintay siya kung ano ang order mo. Hindi ka aalis ang waiter doon kung ano yung gating niya nakukuha yung order mo. So, yun yung sinasabing, they that wait upon the Lord. Ang akala nung iba yung word na they that wait, yung naghihintay lamang na yung halimbawang parang meron kang hinihingi sa kanya, tas di bibigay. Yung they that wait, yun yung parang waiter. They that wait, that parang nakatayo at naghihintay ng order ng master. A reflective question. What is the menu of Christ for you today? Waiter, what is the menu of Christ to you today? Have we talked to the master? And what was the menu ng master sa'yo? Sa akin, gusto mo tanong menu? Yun na nga, ang menu niya sa akin, doxology. So, kasi parang, parang kala mo, hindi kakausapin ka eh. So, ang menu niya, nilagay niya, doxology, kayo, tayo. Everyday yun, kailangan determined ka na pag-listen kay Lord para ma-accomplish yung will niya for you for that day. Okay. So, the moment na natagpuan natin yung ilaw, di ba sinundan kasi natin natagpuan natin ng ilaw, hindi po tayo kinumand ng Diyos na pumasok ka na sa kwarto mo at itago mo yung ilaw na yan. Di ba? Because only light can dispel darkness. So, ang mundo ay puno ng kadiliman. Kinakailangan po ng ilaw para ma-disperse yung darkness doon. Kung ang mga Kristiyano pumupunta sa mga kwarto, nagtatago, paano mo ma-dispel yung darkness doon sa labas? Itinago mo yung ilaw na natagpuan mo. So, hindi po pwede yun na itatago natin yun. When you say they went forth, yung sinasabi ni Pastor kanina, they went forth.
ang sinasabi ni Pastor kanina, na kontento na lang po tayo na okay na tayo. Maraming mga Kristiyano, nag-mature naman spiritually, nanatili naman sa gawain, pero isang bagay hindi nila ginawa. They went forth, yun. Yung sa word natin kanina, hindi lumabas. Hindi sumama sa mga gawain. Hindi lumabas, nandun lang lagi sa comfort zone. Kaya ang sabihin mo, pare-parehas na lang ang naririnig kong sharing. Hindi kaya kapatid, pare-parehas na lamang ang lugar na kinalalagyan mo? Kaya nasasabi mong pare-parehas yung sharing kasi pare-parehas lamang ng tao ang nakakasalamuha mo? Try to go out para po yung mga gusto mong marinig na ibang hindi pagtuturo, pagbabahagi, pagpapatotoo ng mga tao, marinig mo naman kung anong ginagawa ng Diyos sa ibang mga kapatiran. 39 years nga yung mga kapatiran, iba't ibang prayer groups nandun sama-sama to bring glory to God and strengthening the body of believers and hearing from God. Yung 39 years, grabe. Yung usap ni Lord dun sa ating mga kapatiran doon na matutuwa ka yung mga generations, mga lolo hanggang sa apo na naging bunga ng pagdadala ng tao kay Lord. Ano? Sa Oo. 11:30 yan. So, the disciples worked aggressively. Sumunod doon, they went forth promptly. Pag sinabi mong promptly, pag sinabi ng Diyos, tayo ka, labas. Promptly. Ano sa Tagalog ang promptly? Agad-agad? Agad-agad, immediately. Hindi ka kaparehas ng mga kabataan ngayon na pag inutusan, wait lang. Walang wait lang, mga kapatid. Alam niyo, sabi ni A.W. Tozer, if we did about a 10th part, sabi niya, of what we say we are going to do, sabi niya, much more might be accomplished. 10 part lang. 10% lang. 10% lang ng sinasabi mo ang gawin mo, sabi niya, ang daming magagawa. Ang ibig niyang sabihin, marami po ang mga tao, they just talk about going out, but they never did. Parang nag-uusap lang, nagbabalak lang, parang sa atin po, alam mo, balak ko talaga i-reach out yung mga kamag-anak ko eh. Lagi na lang pinag-uusapan na balak nilang puntahan. Alam mo, balak kong puntahan yung yung pamangkin kong may sakit. Balak kong puntahan yung kamag-anak ko na may sakit o ipag-pray over. Puro lang. So, ang promptly Puro pala, balak lang, puro ang salita promptly, lang. Ibig sabihin pala ng promptly, Do it at once. hindi balak, gawin. Gawin. Oo. Wag lamang yung do not just talk about going. Hindi salita, gawa. Hindi salita. Hinahanap ko si Sister Nene na wala sa upuan niya. Oo nga. Ayan o. Oo. Kasi meron akong mga pag dito ako tapos napapunta ako rito, ang laging hinahanap ng mata ko, si Kuya Ernie tsaka si Tane. Magkasunod sila. Prompt sila dun sa Tapos si upuan Sally nila. dito, yan, oo. Prompt? Okay, anyway. So, wag lang po nating pag-usapan ang tungkol sa pag-share sa ibang tao. Gawin natin. Sino po yung sinasabi sa inyo ni Lord na i-reach out po ninyo na hanggang ngayon ay nagbalak pa lang din siya? Parang January nakasama na siya sa wishlist mo. December na ngayon. Magja-January na po ulit. Pag tinignan mo yung yung list na yon, hindi pa siya naka-check. May January na naman uulitin daw natin. Start again, sabi. Meron akong karanasan dyan eh. Sige. Medyo magastos, sabi mo. Ay, ako magastos. Ano lang naman. Di ba, minsan nga, tuwing Pasko lang ba tayo nagiging generous? Mangingiti ka lang eh.
di ba, meron kang inihanda para sa Pasko. Nakita mo na, bigla sabi ni Lord sa'yo, bigay mo. Pag binigay mo promptly, di ba? Kasi pag hindi mo na bigay, parang kinabukasan, dapat pala binigay ko na, sabi ni Lord, yung leading sa akin eh. Kaya lang, Yan ang sinasabi ng maming missing the mark. kaya lang, Pag sabi hindi ko ka nga, kasi sumusunod promptly, kaso hindi pa kadalasan Pasko. you miss the mark. Ano nga yung gagawin mo? Bibili ka uli para sa Pasko. Sobrang prompt naman ni Pastor. Hindi. Ang nangyayari kasi sa amin, siyempre pag may mga sale na, ay, bibilin ko na to. Kasi pagdating ng Pasko, ang mahal na ng lahat ng bagay, hindi ba? Mapipilitan kang bumili kasi wala kang binili before nung nag-sale, di ka bumili. So bumili kami. Kaso alam niyo naman siya. Pero Sabihin lang pa niya, alam mo, may binili kong sapatos para sa'yo, pero dapat sa Pasko pa sana yun. Alam niyo, pinamigay niya lahat yung sabi binili ko sa namin Pasko, pamasko. wala na ha. Meron namang meron Tapos namang ngayong Pasko, hindi na ako pasubali. pwede ng Merry Christmas. Tapos nga, di ba? Bumili kami uli. Yun na nga. Yun nga yung, hindi naman dilema, no? Ewan ko kung naranasan nyo na yun. Kasi, pag inisip mo naman, the Lord has supplied you. Pag inisip mo, yes. Pag sinabi mo, the Lord has not supplied you, so be it. Parang ganun. So, Yun. so ayun po. We are talking about preaching the gospel. Ano po? Promptly. Promptly. Wag na pong ipagpabukas kasi, halimbawa ito, pag may leading po kayo na galing sa Panginoon, do it promptly. Kasi, yung kagaya nung kaibigan ko na nagka-cancer, di ba? Pinahanap pa ako nung para ipag-pray siya. Tapos, nung nabalitaan ko na hindi na pala maganda yung kalagayan niya, immediately, sabi ko, puntahan na natin. Alam nyo, pagpunta namin, kinabukasan namatay na. Parang hinintay lang niya na ipag-pray namin siya bago siya kunin ni Lord. So kung hindi kami, nagpatumpik-tumpik kami noong time na yon, hindi kami, tapos alam nyo, nung papunta pa kami doon, nag-overheat pa yung sasakyan, pumunta doon sa dulong-dulong ganyan. Sabi ko talaga itong si Satanas, eksakto, mas marunong si Lord kesa sa kanya. Nag-overheat kami sa tapat ng gasolinahan. Wala na palang laman yung coolant ko lang. Tapos alam nyo, nung pinag-pray namin, after 1 day ba, 2 days lang, namatay na. Tapos nung si Brother Galo, minessage kami ni Sister Josie. Akala niya kasi kami daw ang assign sa East. Sabi niya, Sister Ria, pwede ba after ng fellowship, pumunta naman tayo kay Galo? Hindi niya alam na. Sabi ko, sige po, walang problema. Tapos sabi niya, dito ba kayo? Hindi po, galing ng Comfy. Ay, hindi pala kayo assign dito. Sabi namin, it's okay po, okay lang yun. Galing kami dito pupunta. Kinabukasan nung mapag-pray namin si Brother Galo, kinuha na rin ni Lord. So, imaginein mo yung, pag na-miss natin yung mga ganon, kasi dahil hindi lang tayo marunong makinig ng instruction kay Lord, na kailangan agad-agad. May mga pagkakataon na hindi mo na pwedeng ipagpabukas yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Diba? Ikaw din naman ang hindi mababagabag ka pag hindi mo yun ginawa, hindi ba? So, they preached the gospel, they went forth promptly. Ang sunod, they serve our master obediently. Dito sa pinasa nating Mark 16:20, they serve their master obediently. Sa mga po naligtas, sa ating mga naligtas, ang bukang bibig po natin ay, pansinin po ninyo, hindi po ba kapag ka meron kang isang bagay na sobrang na-excite ka at natuwa ka, yung unang makasalubong mo, yun ang kinukwento mo? Di ba? Halimbawa, nakabili ka ng sale. Di ba? Tapos sasabihin mo dun sa mga, Hoy, alam mo ba? Di ba? Parang sa kwento. Pero meron ako na, kwento ka ng wag kwento. na yung negative, yung sabi niya, ang unang lumabas sa pinto.
Oo, yung anak niya. Hindi naman yun. Hindi naman yan. Hindi Malayo naman yun. Malayo. Oo, Naku, ba't ko ba Hindi inisip yun? Ba't ko ba inisip yun? Oo. So, Hindi. sa pagpipreach din po natin sa Panginoon, we must serve our Master obediently. Anong ibig ko pong sabihin sa obediently? Hindi ikaw ang pipili kung saan ka pupunta. Sa atin, natutunan na natin yan na mga manggagawa. Pag hindi ka ina-assign doon, huwag kang pumunta doon at doon ka magpipreach. Na, yan, matagal nating, yung iba sa atin, natutunan natin yan in a hard way. Sabi pa natin, magpipreach din naman wala naman akong ginawa doon nag-preach lang din naman ako Tama naman, wala ka namang ginawa, nag-preach ka lang doon. Pero doon ka ba inassign? Doon ka ba pinapunta para mag-preach ka? Remember, mga kapatid, sabi natin kanina, ang instructions natin and mga guidelines po natin should come from our Master. Kasi mga servants po tayo. So titignan mo din, yan ba pinapagawa ng Diyos sa'yo? Diyan ka ba pinapupunta? Kailangan yung obedience. Mahirap po na sinasabi mo, ginagawa ko to para sa'yo, pero hindi ka mo marunong sumunod. Meron kasing mga tao, they are doing things for the Lord. Kaya lang, ang sabi sa 1 Corinthians 3:9, sabi niya, dapat we should work with the Lord. Laborers together with God, ang nakalagay doon sa 1 Corinthians 3:9. We are laborers together with Christ. Kasi kapag ka ginawa mo o nag-preach ka sa isang lugar na hindi ka ina-assign, you are doing your own thing. Yes, nagpe-preach ka. Pero kaninong mandate yon? Sa'yo. Ngayon, sa isang gawain na ginawa mo na hindi pinapagawa ng Diyos, do not expect na nandoon yung presence ni Lord. Tignan po ninyo kung gaano ka-importante na kailangan kasama natin ang Diyos sa gawain natin. Without the Lord, ang mga gawain natin, wala. Kahit na napakagaling mong mag-preach, kahit na napaka-high-sounding words ang gamitin mo, without the divine power na kasama ng mga salita mo, wala yun. They will not transform people. They will inform people. Pero they will not transform people. Kasi alam nyo mga kapatid, kapag ka po kasama natin ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin at mandated ang lahat ng sinasabi natin at gagawin natin at pupuntahan natin by our Master, asahan mo, kasama ka niya. Kaya minsan, di ba, ba't pinabayaan ako ni Lord? Nag-preach din naman ako doon Wala ka sa mission report mo. Hindi kita sasabihin ng Diyos, sino nagsabi kasi sa'yo pumunta ka dyan? Minsan masama ba na pumunta ako? Hindi masama na pumunta ka sa lugar na yun at mag-preach. Pero dapat obediently, nakalagay dito, we are to do the work of God obediently. Kasi tinitignan ng Diyos kung tayo po talaga ay susunod sa Kanya. Kasi ang Diyos hindi siya dun sa tama at mali. Nandoon siya sa, sumusunod ka ba sa akin? Oo, tama yung gagawin mo, pero yan ba pinapagawa ko sa'yo? So, yun po kailangan, ang isang nagpipreach na nandun ang anointing ng Diyos dahil alam niya na yun ang pinapagawa ng Diyos sa kanya at yun ang pinasasabi, kahit napakasimple ng mga salitang binibitawan, alam niyo po ba, kinukuha ng Diyos ang mga lumalabas sa bibig mo, tapos binubudburan niya ng mga divine powers niya. Kaya kahit ang simple-simple lamang ng preaching ni Pastor Simple, di ba laging sinasabi ni Pastor Simple, nahihiya naman akong mag-preach kasi hindi ako nakatapos, ganito lang ang inabot ko. Pero bakit ang daming nadadala kay Lord? Kasi yung mga simpleng utterances natin, binubudburan ng Diyos ng divine power niya. Kaya, nagugulat ang marami, ito nakapagdala ng marami kay Lord. Hindi siya. Ang Diyos yun. So, on our part,
Just be obedient to the Lord. Kahit na sa tingin mo na parang di naman ako laging nagpipreach. Pag sinabi ng Diyos sa'yo na preach, just utter the words. Tapos si Lord na ang bahalang magbudbud ng divine power niya doon sa mga salita niyang yan. Tignan ninyo yung mga manggagawa natin. Na-share din naman nila to, pero hindi ko nababanggitin ang mga pangalan nila. Sabi niya, umingi kami ng tawad kay Lord, sabi nila. Kasi meron silang isang pinuntahan na patay. Kapatid ng isang worker. Ang daming tao. Daming tao. Sabi ngayon nung isang kamag-anak dahil alam na worker, uy, sabi niya, tumayo naman kayo, mag-pray, tapos magbigay ng word. Sabi sa kanila. Sabi niya, kasi daming tao, worker naman kayo, di ba? Alam nyo, nagsisi yung mga manggagawa na yun. Kasi mahihain sila eh. Mahihain sila. Tapos, sa accounting lang kami assigned eh. Di naman kami nagpipreach. Alam nyo, hindi sila nagpreach. Tapos, nung umuwi sila, di daw sila nakatulog. Ibig sabihin nun, pinapagawa ng Diyos, tas di mo nagawa, di ka talaga makakatulog. Kaya sabi nila, sayang, ang daming mga kamag-anak, das alam nila, worker kami, kaya hinihingan kami na kami mag-pray o magbigay ng word, tas di kami tumayo. So, kailangan maging obedient tayo, mga kapatid. Talaga minsan isasabak ka ng Diyos sa mga ganong pagkakataon na sa tingin mo parang hindi ako tatanggapin yan, para makita mo na wala ka naman talagang magagawa kung wala ako. Pero pagkasama mo ako, lahat yan magpe-pay attention sa'yo kahit napakasimple lang ng sinasabi mo. Di ba nagugulat tayo pagka ganon? Ako, tuwan-tuwa ako nung unang preaching ko. Tapos naglumapit sila sa akin, tuwang-tuwa sila. Pero parang sa akin, ano ba yung sinabi ko? Ba't na-bless sila? Parang sinabi ko lang naman kung ano yung sinabi ng mami, halimbawa, nung sa morning devotion, ano yung tinuro. Pero iba yung dating sa kanila. Anong pagkakaiba nun? God's presence, mga kapatid. God's anointing. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, talo ng anointing ang galing. Talo ng anointing ang galing. Basta you labor with Christ. 1 Corinthians 3:9. Labor with Christ, mga kapatid. The Holy Spirit will take every word that will come out of your mouth, however simple they may be. Ang dating sa ibang tao, meron nga tayong mga sinasabing salita na nagpabago ng buhay nila eh. Magugulat ka. Sasabihin sa'yo, alam mo ba ikaw ang naging dahilan kaya ako nag-worker? May mga ganun kang alam mo bang ikaw ang dahilan kaya ako lumapit kay Lord? Without you knowing it. Sino yon? Ikaw? Hindi. Kasi kung ikaw yon, di sana lahat ng taong nakausap mo, ganun ang sinasabi sa'yo. Pero ba't meron lamang mga tao? Kasi yun lamang yung mga pinili ng Diyos na kuhanin niya sa mundo through you. So, that is the Lord working in you. It is not you, but the Lord working in you. Pero alam nyo ba, ang mga kinakasihan ng Diyos ay yung mga marunong sumunod. Obediently, mga kapatid. And finally, they went everywhere. Kahit saan, walang pinipili. Bagay, nagagawa na natin yan. Nagtitinda ng mani, hindi ba? May bibilin ka lang sa kanto, sasakay ka lang ng Grab kay Manong, di ba? Isisingit mo na agad. Nakaupo ka lang sa ospital, may hinihintay. Tapos, alam mo, si Floy ay nasa hospital noon, di sabi, marami na po kayo dito, labas po muna kayo. Uupo ako doon sa may labas. Tapos merong iyak ng iyak dito sa tabi ko. Tapos sabi ko, nanay mo nandyan? Sabi, oo. Tapos di niya ako tinitignan. Tapos di ko kakilala yun. Sabi ko, pray ka lang. Sabi ko gano'n. Tapos tumingin siya sa akin. Sabi niya, ano ka ba? Kaklase kita nung high school. Sabi sa akin. So kung hindi ko pinreach si Lord, kahit di ko kakilala kasi nakita ko umiiyak sa may ER
Sabi ko, pagkakataon to para ma-share ko si Lord. Yung pala kaklase ko nung high school. Oo. Hindi ba? Yung mga ganong pagkakataon, mga kapatid, everywhere. Huwag kang mamili ng komportableng lugar sa'yo. Huwag kang mamili ng komportableng lugar sa'yo bago ka bago ka mag-share, bago ka mag-preach. Huwag ka rin mamili ng tao. Kasi minsan, naku, mayaman yan. Naku, English speaking yan. Ang dami mong mamimiss na opportunity pagka ganon. Kasi lagi kang nakatingin sa sarili mo. Pagka ganon pala yun, nakatingin ka sa sarili mo, kasi mas maganda yung boses ni siya na lang. Pagka ganon ang mga salitang lumalabas sa atin, ibig sabihin nun, nakatingin ka sa sarili mo. Hindi sa pinapagawa ni Kristo sa'yo. Amen. Thank you, Lord. Gusto ko lang basahin yung verse 19. Sabayan niyo ako, tingnan niyo, kayamanan ito bago dumating ng 20. Tingnan niyo sa New King James Version. So then, after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. What does it mean? The finished work of God ay naganap. Siya ngayon ay nasa posture ng sabi nating rule and reign. Tapos, entrusted sa mga disciples, a learner. Tayong mga Kristiyano is a matetes, a learner sa ating master. Iniwanan sa atin yun. So yung sabihin natin yung pagtitiwala ng Diyos na yung kanyang finished work maibahagi sa lahat ng tao at nandyan yung sabi everywhere. Tingnan niyo yung susunod, ha? And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Going back, ang mga milagro ba today nangyayari pa? Doon, the Lord is working with them at ang kasunod nun, miracles and wonders was performed ng mga servants of God, hindi ba? Ngayon, ano ba yung accompanying or confirming yung the word through the accompanying signs? Yun yung sinasabi kanina pa, na yung ating naging bagong buhay, yung ating pag-uugali, na milagro yun. Yung sabi mong transformed life. Hindi ba? Ngayon, dito sa Bible, hindi ko naman to naging agam-agam o dilema. Naalala niyo yun dun sa, basahin ko ha, sa Pilipos 1:13 hanggang pababa, tsaka Galatia 1:8. Sige, huli na lang to. Tinignan, minumuni-muni ko. Tingnan niyo ang how Saint Paul perceived and how yung kanyang naging pagtanggap at kakaiba Sige, nasundan nyo yung dalawa na yon. Galatia 1:8. Natatandaan nyo ba yung Pilipos 1:3? Basahin ko. Di ba doon sabi, di bali na, kahit sila nangangaral dahil naiinggit, ganito, ganito, ganito. Parang as long as the gospel is preached, ganito, ganito. Pagdating naman doon sa 1:8, ano naman ang sabi doon? Pagka kayo nag-preach ng ibang gospel, you will be cursed. Ano na to? Ako lang naman. Sige nga, tignan natin kung
ano yung parang pinaka insight nyo dyan? So, tignan nyo itong isa. Sige, Pilipos. Sige, sabayan nyo ako lang. 1, Philippians 1, 13 hanggang 18 ba yan? Sige nga, Beb. Sige, ikaw na. Some indeed preach Christ even from envy and strife. Okay? So, meron daw nangangaral dahil may envy and strife. And some also from goodwill. Meron namang mainam na goodwill, kumbaga tama ang kalagayan ng puso at kaisipan at buong pagkatao. Goodwill, The former preach Christ, yung From- nauna, yung una. yung may envy and strife. Yes. The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing to add affliction to my chains. But the latter out of love, Yes. knowing that I am appointed for the defense of the gospel. Okay. What then? Ano na ngayon? Sabi niya, only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. And in this, I rejoice. Yes, and will rejoice. 1:8 ng Galacia. 1:8 ba? 1:6? Tingnan nga. 1:8 pa yan? Yung curse, pag nag-preach ka ng ibang gospel. Tama ba ako? Eight. But ito. even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Oh. Ano na ngayon yan? Nagko-kontra ba to, Beb? Anong difference? Palagay ko sa preacher. Okay. Now we're getting sa nilalaman. Hindi, dun sa nagpipreach. Okay. Kung nagpipreach ka with envy and strife, sabi niya, hindi magiging maganda yon para sa'yo. Kasi kung nagpipreach ka out of envy and strife, it will do you no good. Pero kahit ganun ka, ikaw hindi ka mabebless, pero yung nakarinig sa'yo, mabebless kasi salita ng Diyos pa rin yung sinasabi mo. Pero sa'yo, walang ginagawa yun. Yung isa, Ano yung isa? 1:8. Galatians Hindi naman kasi ibang gospel yung tinuturo niya. Gospel pa rin ni Lord, pero Pag nagturo ka ng effect sa ibang kanya. gospel, you will be accursed. Oh. Okay. So, mukhang sumasang-ayon ako dun sa sinabi mo kanina. Okay. Merong isang mangangaralan, sabi niya, tayo man ay may depekto, pero ang salita ng Diyos walang depekto na inihahayag natin. Kaya nalulugod si San Pablo din. Kasi yung naghahayag nun, meron silang envy, merong strife. Kumbaga, parang, buti nga, nakulong ka. Oh, parang ganun, ano? Parang, pero yung sa kanya, hindi siya, ang kanyang kinalulugdan ay nakahayag pa rin ng salita ng Diyos. Pero, sinasabi niya, dapat hindi dun sa envy and strife o kaya ang iyong motivation para maghayag ng salita ng Diyos. So, yung tao naghahayag ng Diyos na merong defect, doon naman sa isa, sabi niya, kailangan ihayag natin ang gospel na walang defect. Sige, tingnan niyo. Grabe, no? Doon sa kanyang sulat sa Galacia. Ganito kasi yung historical events. Kasi, doon sa Galacia, sabi, okay na tinanggap nyo na si Lord bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Ang kapatawaran niya, naintindihan nyo na yung ganito. Pero bakit naman ganun ang nangyayari? May ibang gospel naman ang naghahayag. Sabi niya, kung ako man o mga anghel maghayag ng ibang gospel, sabi, a curse to me. Parang ganun. So, ibig niya sabihin,
ang ating kaligtasan, ang gospel is only Jesus Christ, His finished work, the only salvation, the way, the truth, and the life. Ngayon, kung may idadagdag ka pa, another gospel yun. Yun ang ibig niyang sabihin. Kasi, maski man nung unang panahon, ang sabi nga, yung mga Judaizers, maraming dinadagdag na mga laws to follows na parang, di ba naalala Wala na niyo? sa Word of God. Yung tradition, ganon, Oo. may dagdag. Sinasama, inahalo Oo. ng tradisyon Dun sa katotohanan. Doon sa isa, may defect yung naghahayag. Mm-mm. Pero hindi naman sinabing, Yung inahayag niya ang defective. yes. Mm. Doon naman sa sinasabi, kailangan Ang yung... defective naman yung hinahayag sa kabila. Hindi, may dagdag kasi. Oo nga, kaya nga defective. Oo, pero yung gospel, walang defect yun, Oo. supposed to be, na dala-dala natin. Na knowledgeable tayo na ang ating Creator of the universe, ang ating Panginoon Diyos, nagkatawan tao, tapos manifested, yung sa Trinity, fully, tinatanggap natin yan. Siya ay namatay para sa kasalanan ng mankind at siya ay nalibing para ay ibaon, magkaroon tayo ng, siya ay nag-resurrect, tayo magkaroon ng resurrected life at tayo mamuhay ng merong sanctification at naghihintay tayo ng kanyang pagbabalik at mahantong tayo sa glorification. Yun yung mabuting balita na daladala natin na si Kristo'y namatay, nabuhay at pabalik. At ang ating kasalanan ay inakunan niya. Ngayon, si Jesus Christ yun. Kung meron ka pang mga dagdag, hindi tama. Diba? Ang ating kaligtasan sa Efeso 2 o 8:9, doon naman sa kabila, wag na sa inggit, wag na sa strife, kaya ka nangangaral. Kailangan sincere. Para sa, yun ang sabi niya. Ngayon, sabi niya, kung kayo man naghayag ng ganito, parang sa kanya, sabi niya, rejoice pa rin, ano? Grabe naman yung, kaya lang, yung mga ganon, supposed to be, hindi na. Kaso, minsan, nagaganap pa rin yung mga ganon, ano? Mm-mm. Kaya nga yung salitang went out na yung tatlong binigay mo na determined to really share the Word of God at once, not only talk about it, and then serving the Lord obediently, yun ang ating kayamanan. And it is by the grace of God. Mm-hmm. Kaya nga, grabe rin yung pag inisip-isip mo and they went out. Kaya hindi ka lang nasa pew. There are so many souls na ikaw ang mandated by God. Imagine, binigyan ka ng tiwala and a privilege. Yung finished work ko, ituloy nyo para pagdating ng buhay na nakalaan sa inyo na walang hanggan, lahat din ng tao magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, pag inisip mo, oo nga, sabi pa, everywhere, conforming yung word sa mga signs and wonders. So, yung na ipamumuhay mo yung doctrine, it is by God's grace. Amen. Oo. Thank you, Lord. Pinakamadali, just do His will. Only His will. And we will not fail, mga kapatid. Amen. Yan. Thank you, Lord. Okay. Para po sa ating mga kapatiran na may birthday ngayon, today is December 2. Merry Christmas sa inyong lahat. Sister Maria Evangelio. And dalawa lang, Sister Vivinda Andanar. Si Sister Maria Evangelio, kapatid ni, yun sa may, Muntinlupa, no? Tama, oo.
Sister Vivinda Andanar. Taga Katandala. Oh, happy birthday po sa inyo mga kapatid. Ano yon? Announcement? Anong announcement? Okay. Okay. Yun pong ating mga t-shirts pala. Yun daw pong gustong humabol. Ang ganda nung ating t-shirt na For His Glory. Hanggang Sunday daw po ang orders kung gusto pong humabol. Meron daw sa bata? At meron ng pambata ngayon. Naayos ba yung color na white? Ako meron Di ako pa? nakitang suot ng SOF. Oo. Lalo na yung sign. Oo, tuwan-tuwa ako doon. Oo. Amen. So may kitty Hallelujah. sizes na rin po mga kapatid. Message nyo na lang po si Sister Jam. Ayan. Last call daw po for batch 2 orders ay this coming Sunday, December 8. Amen. Sukat ng bata kung 140, Wag daw pong 115. age. Oo. Wag pong for 2 years old kasi may 2 years old po na jumbo. Di ba? Oo. So wag niyo pong ibigay daw yung edad ng bata. Ang ibigay niyo daw po ay size ng Okay. damit ng binibili niyo sa anak Oo. niyo. May 130, 140, 150. Kasi true to size naman to no? Kung medium talaga Yan. Okay, thank you Lord. At maraming salamat din sa mga kapatiran po natin na masipag ding mag-comment sa ating mga lesson. Salamat po. At hello din kay Brother Rocky Bangkilay. Si Pastor Rocky na yan. Pastor Rocky na pala. Oo, meron niyang hawak sa... Excuse me. Nahatching ako, Brother Rocky. Ay, si Brother Rocky nagbabasketball yan. Oh, okay. Kaliwete yan. Hello, Brother Rocky. Yan. Parang nakikita ko ang daming saging Si Rocky, maraming saging sa probinsya. Marami siyang tanim kasi iba-iba Talaga? Oo. Bo, Sabi ni galing, Sister Oyi, tinikman daw niya yung snow. Ano lasa kaya? Sabi niya talaga palang malamig, Sister Ria, lalo na pag mahangin. Sabi niya, sobrang lamig daw. Pero thank you, Lord, pa rin sa experience. Yung snow ba dyan? Totoo yan, Oyi. Nung una ako, naghuhugas akong plato. Wala na akong inabangan sa New Jersey kung hindi umisnow. Tapos nag-drizzle ng konti. Babang-baba ako. Pag ganyan ko ng ganun, di pa dumadapo sa kamay ko yung isang nag-iisa na tunaw na. Yung snow ba puti sa kanila? Bakit? May ibang kulay ang snow? Ayan, Tinanong maraming mo salamat talaga. din kay Sister Steph Aranda na nanonood, Sister Steph from Chicago. Oh? Yan ba yung kumakanta? Hindi. Hindi, si Sister Steph. Naalala ko yung kumakanta. Medyo, Sister Taling ba, sa mga taga Humayingan. Hindi sa talim? Talim, hindi. Humayingan nga po. Oh, yun. Ano daw? Hindi ko alam. Brother Ranny Cruz.
At kay Sister Sally, good morning. Saan Naku, yan? Saan nandun kahit sila? malayo yung family na yan, yung support talaga sa atin, ano. Galing ba yung sa Monteverde Prayer Oo. Group? Ah. Oo, laging nakikinig yan sila, Brother Ronnie. Sila ba yung At dating- tuwing may gawain tayo, laging yung kabahagi Sila yung yung mga dating pamilya na merong yun. mga damit ng mga bata? Oo, tama. Ah. Oo. Oh, si Brother JM Ripotola. Sino si Brother JM? JM, kamusta na kayo dyan? Si Nanay Flory. Oo. Sa Olonga po, kamusta na kayo? May prayer meeting na ba ulit sa kanila? Meron na? Meron na. Oh, May thank you, experience Lord. ka si Arnold? Diyan ba yung may experience ka? Sa Olongapo? Hindi. Iba naman pala yung nasa Oo. So, maraming salamat po at kasama namin po kayo palagi. Yan. Uy, madami pala yan. Oo, glory, sabi glory mo, to Sister God. Vicky. Ha? Ano yung sabi ni Sister Vicky? Sabi niya, alam mo, Sister Ria, based on my observation, observant talaga yan si Sister Vicky eh. In our church, sabi niya, there are 4 types of preachers or workers. Sige nga. Ano kaya A itong preacher who acts like a pastor, Okay. a testimonial preacher, Okay. a teacher, Okay. and a shepherd. Okay. Among the 4, sabi niya, the best is the shepherd preacher. Ba? One who does not only preach the words of God, but one who takes care and serves people. First Peter yan, Kasi di ba, sister. may 5. limang May office kasi may yan. office yung ano. Ganyan po talaga, Sister Vicky. Kaya nga prophet. makompleto yung 5 na yan sa isang church. Ano yan? Hindi pwedeng pare-parehas. Iba-iba Fivefold talaga ministries. yan. Yes po. Yan. Kaya yung napapansin ninyo, may ganon. Kasi dapat sa church, nag-ooperate lahat po yun, yung 5 na yun. Office. O yan. Amen. Oo, may pastors, may preachers, may Evangelists, evangelists, may teachers, may Apostle. prophets. Prophet, apostle. Apostles, yan. Apostle, prophet, evangelist, Opo. pastor, teacher, pastor. Oo, Yan. nag-ooperate po talaga yun. Oh, ba? Sa Mukhang church. ano, ha? Amen, ha? Guest kaya natin, hindi naman guest. Hindi, nag-ano na yan. Sa awit ng pag-ibig. Umawit siya? Maawit siya. Si Sister Vicky, Sister umawit? Vicky, awitan mo nga si Pastor. Hindi lang pagka- siya umawit. sa Sumayaw ba siya? Wednesday. Baso, ano yon? Dance form ng doxology yun. Ano daw? Ang Oo. pinakamalapit daw, ayan. Ang pinakamalapit daw, New King James Version na Tagalog. Ano daw? 2001 version. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay at ang humihikayat ng kaluluwa ay may karunungan. Naman pala eh. New Yun. King James na Tagalog. Okay, grabe. Tama. Ang humihikayat ng kaluluwa ay may karunungan. Yun pala ang mga taong marurunong. Amen. Hindi yung magagaling. Kung hindi, marurunong. Wise. Yan. Wise. Okay. Yan. Thank you, Lord. Para po sa ating repeat new song of the week, Araw-Araw Pasko, composed by Brother Enol Noco. Amen. God bless us all. Amen po. Thank you, Lord. Sa tuwing sasapit ang Pasko, nag-iiba damdamin ng mga tao. Ang masungit, bumabait, magkakagalit, nagbabati, nagbibigay ng dating gipit. Sana araw-araw Pasko, madarama mo ang diwa nito. Sana araw-araw Pasko, nang mapasayo ugali ni Kristo. Sa tuwing sasapit ang Pasko, nagbibigayan ng
mga regalo. Malaki man o maliit, mahal man yan o nagtipid, ang mahalaga, puno ng pag-ibig. Sana araw-araw Pasko, madarama mo ang diwa nito. Sana araw-araw Pasko, nang mapasayo ugali ni Kristo. Sa tuwing sasapit ang Pasko, nagbibigayan ng mga regalo. Malaki man o maliit, mahal man yan o nagtipid, ang mahalaga, puno ng pag-ibig. Sana araw-araw Pasko, sana magbigayan tayo. Sana araw-araw Pasko, sana makatanggap kayo. Sana araw-araw Pasko, sana magbigayan tayo. Sana araw-araw Pasko, sana makatanggap kayo ng pagpapala mula kay Kristo, ng pagpapala mula kay Kristo. Second Timothy 2:2.